Sagutin ko lang uli yung nag-message na kung magkano yung talagang presyo ng truck natin na nakuha rito. Pero yun nga mga kapanyero, sasabihin ko na rin mga kapanyero kung yung car insurance naman, di ba? So share ko na rin, babanggitin ko na rin para yan. Magandang araw mga kapanyero. Ito, welcome back po sa ating channel. Ito, palakad-lakad na naman tayo sa Edmonton, di ba? Dahil nga hindi pa rin tayo makapunta-punta sa farm natin. Share ko lang sa inyo kung nasan na naman tayo. Ito, laki nito, oh. Makikita nyo mga kapanyero, ito, lalo yan ang kuryente rito. Meron din tong ganito sa Pilipinas, di ba? Ganito rin ang sistema ng kuryente natin dito. Yan o, i-share ko lang sa inyo yan o, yung lalaki ng kawad ng kuryente. Ayun, pa yung kasunod. Kanina napakaganda ng sikat ng araw, pero hindi ko, yung paglabas ko bigla namang ganito, di ba? Kaya nga yan, ang lamig, napakalamig nga yung mga oras na to mga kapanyero. Pero naisipan ko maglakad-lakad rito dahil nga tinatamad ako sa loob ng bahay. Mag-share na lang tayo mga kapanyero na meron na sa ating nag-message. Ang ganda raw ng truck natin, di ba? Ayan, maraming salamat nga pala na nagsabi nun na kung magkano raw po yung truck natin. Yan, kung magkano yung truck dito na pagkakabili ko. Siyempre mga kapanyero, yung truck naman natin na yan, sa totoo lang, wala ho ako talagang balak bumili ng truck na yan. So nagkataon lang kasi na meron tayong farm, kailangan natin ng mga panghakot na pangangailangan natin sa farm, di ba? Kumbaga, noon ang ginagamit ko lang talaga noon nung wala pa tayong farm, SUV na yun nga, yung pinaka basic lang talaga. Dahil nga alam nyo naman na ang sasakyan dito, di ba? Yung talagang pangangailangan, hindi naman talaga kailangan mo ng magandang sasakyan. Pero kung sobra naman ang pera mo, yan, pwede yan. Hindi tulad sa atin na kahit second hand na mga sasakyan, nakakulambu pa, talagang may talagang alagang-alaga, laging malinis. Dito hindi, dahil nga pangangailangan talaga yung sasakyan dito, di ba? Kumbaga, necessity talaga, yun ang masasabi natin. Kaya nga yan, yung presyo kung magkano raw po yung truck natin, masasabi ko po na ang presyo talaga ng truck natin, yung pinaka basic niya na 398 bi-weekly. Yun ho ang price niyan talaga, yung pagkakakuha namin. Ang hindi ko lang matanda, for 7 years yata, parang ganon. So hindi ako sigurado kung ilang taon eh. Parang ang alam ko 7 or 6 years ang kinuha namin. Kung hindi 6-7, hindi lang ako talaga sigurado. Pero ang talagang bi-weekly namin is 398. Pala, kikita ko lang sa inyo mga kapanyero yung lugar natin ngayon kung nasaan tayo. Highway na to, ayan o. Pero nakita nyo man mga kapanyero, bagsakan pa rin ng snow rito sa Edmonton, di ba? Ayan o, kung makikita nyo, ayan o, may mga snow pa rin, pero hindi na tayo makakatawid. Nanduro nga pala mga kapanyero yung playground eh. Dun sana tayo pupunta, pero lumalakas na yung lumalakas na ang snow, lumalamig pa. Kung makikita nyo mga kapanyero yung kalangitan natin, padilim ng padilim, sigurado yan pabagsak ang snow niya, pakapal lang na naman ang snow. Kung makikita nyo, yan o, makapal pa yan o. Yun, lamig, lumalamig. Kaya nga balik na lang tayo mga kapanyero. Yan, na-share ko lang sa inyo, sagutin ko lang uli yung nag-message na kung magkano yung talagang presyo ng truck natin na nakuha rito. Pero yun nga mga kapanyero, sasabihin ko na rin mga kapanyero kung yung car insurance naman, di ba? So share ko na rin, babanggitin ko na rin para isang tanungan. Kasi alam ko, nakapag-video na rin ako noon nung mga nakaraan tungkol dyan sa truck na yan Pero ulitin ko na lang rin para kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman yung ating subscribe button para suporta sa ating channel.
Ganyan din mga kapanyero, para masubaybayan nyo yung mga development natin sa Deladinco Farm, na sana sa mga susunod na linggo makabalik na tayo. Pero yung itsura naman ng sistema rito, itsura naman ng kapaligiran natin, mukhang hindi pa tayo makakabalik. Sana makabalik na tayo, di ba? Sana makabalik na tayo. So yung car insurance nga pala na ginagamit ko, yung insurance ko, bali nagsimula ako mga kapanyero ng 170 na car insurance. Noon pa matagal na yun, 170. Doon ako nagsimula. Naging 170 ako, medyo mura pa raw yun nung dumating ako. Kasi nung dumating ako rito mga kapanyero, i-share ko lang sa inyo, may dala akong professional driver license. Tapos yung professional driver license ko, bago ako umalis ng Pilipinas, pina-red ribbon ko nga pala. So meron akong professional, meron akong galing na certificate sa LTO, naka-red ribbon, tsaka yung physical card ko na professional driver license. Yun yung dala ko rito. So pagdating ko rito, nag-exam ako ng yung sa computer lang, na parang GDL, parang ganun, yung parang student driver license sa atin na lisensya. So nakapasa ako doon. Tapos nung nakapasa ako doon, binigyan ako ng 1 week para i-challenge ko kaagad. So yung iba kasi mga kapanyero, pagdating nyo rito, pag wala kayong dalang ganun, pag binigyan kayo ng student driver license or yung GDL na tinatawag, mag-iintay pa kayo ng 1 year bago kayo makapag yung road test sa driving. Ako mga kapanyero, binigyan lang ako ng 1 week na pwede na raw akong i-challenge ko for para susunod na yung class 5 na tinatawag. Parang kumbaga sa atin, yung class 5 na yon parang non-pro, parang ganun parang ganun sa atin yon. Pero makakapag-drive ka na ng regular na sasakyan, ng mga kotse. Pero kapag kasi yung student pa lang dito, kailangan mo meron kang kasama na professional or non-professional. Parang ganun din tulad nun sa atin. Iba-iba lang ang tawag nila, pero pare-pareho rin ng proseso. So ganun mga kapanyero, ako nakapag-challenge ako kasi may dala akong papeles. Kaya nga sa inyo mga kapanyero, kung bago lang kayo, papunta pa lang kayo rito, o kahit saan bansa kayo pumunta, siguraduhin yung may dala kayong papeles para makakuha kagad kayo ng lisensya. Ganun. Kasi may mga kakilala rin ako mga kapanyero na tropa natin, hindi sila nakakuha kagad ng non-professional driver license dito. Kumbaga nag-intay pa sila ng 1 year. Ganun, kasi wala silang maipakita na talagang driver sila. Ganun Kaya ako mga kapanyero, yun nga, nabanggit ko na may dala ako, kaya nakapag-challenge kagad ako. So nung nagkaroon ako ng license na ganun, bumili kami ng sasakyan nun na pinakita ko na meron akong history ng driving experience sa insurance. So nagsimula ako ng 170 lang ang insurance ko doon, ang car insurance ko noon yon. Tapos habang taon bumababa yung car insurance ko. So ngayon wala akong history ng bangga, or wala akong claim na tinatawag, kasi bawat claim mo sa insurance, tataas naman ang car insurance mo, di ba? Pagka nag-claim ka. Ako mga kapanyero, sa loob ng 12 taon ko, wala akong claim na nangyari. So ngayon, ang car insurance ko is 128 per month. Yun na lang, kasi bumababa habang tumatagal. Kaya nga kayo mga kapanyero, maging maingat lang din kayo sa pagmamaneho. Bababa at bababa ang
insurance nyo. Pero meron naman kasi na halimbawa bago ka pa lang sa pagmamaneho, napakataas talaga ng ibibigay sa iyo ng car insurance. Tulad dun sa anak ko, bagong driver, halos 320 per month ang ibinabayad namin para sa kanya, dahil nga bagong driver. Ganun ganun yung natin, ganun yung sistema rito. Kaya nga yan mga kapanyero, na-share ko lang sa inyo lahat ng mga gusto nyong malaman, or na-share ko lang yung price ng sasakyan tsaka kung magkano yung car insurance ko. Pasok tayo at nang lumalamig na, napakalamig ngayon. Ang grabe ang lamig. Kanina ang ganda-ganda ng sikat ng araw, tapos biglang ganyan na naging sistema. Pero to, na-share ko lang sa inyo mga kapanyero, ito nga truck na to, di ba? Hindi ko naman talaga akalain na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng truck, ganitong klaseng sasakyan na pangangailangan natin sa farm. Pero nang dahil naman dito sa truck na to, napakarami ng development na nangyari sa farm. Dahil nga nakakapagkarga tayo ng mga kahoy, nakakapagkarga tayo ng kung ano-anong nakukuha natin na nagamit dito, lalo pa yung sa mga recycle na, sa mga thrift store na tinatawag natin dito, na mga mumurahin na pang display doon. Nakakapagdala tayo ng dahil sa truck na to. Pero kung tutuusin mga kapanyero, itong truck na to, malakas din to sa gasolina, lalo pa kung halimbawa dito lang sa trabaho, sa sa area lang na malapitan, maganda lang ang truck kung diretsuhan ang biyahe. Pero kung sa mga malalapit, malakas din, lalong lalo pa ngayon na yung panahon ngayon na ang hirap din na bumiyahe kasi nga napakamahal talaga ng gasolina. I-share ko lang sa inyo mga kapanyero yung gastos natin sa sa farm noon, nung SUV pa lang yung ginagamit ko noon, na ang balikan ko sa ko rin to, shinare ko rin to noon nung matagal ng mga unang-unang video natin, na uulitin ko na lang din para ma-share sa inyo, para sa mga bago nating subscriber, sa mga hindi nakapanood sa mga una nating video, na ang gamit kong ang presyo ng gasolina na nagagastos ko mula dito sa Edmonton hanggang farm is $30. Balikan na yon. Ganun lang kamura talaga. Kasi nga SUV, maliit lang yung makina, na talagang pagka nasa highway ka, pitik-pitik lang. Ang napakatipid talaga. Kumbaga ito namang truck na to, nitong mga nakaraang punta natin noong nakaraang taon, parang gumagastos ako rito ng $45. Balikan siya. So, additional $15 ako mula do sa SUV. So, mas mahal pa rin ang gamit nito. Noon pa yun nung hindi pa nagtataasan ng presyo. Di lalo pa ngayon na napakataas ng presyo ng gasolina, di ba? Sa ngayon mga kapanyero, hindi pa ako bumabalik sa farm mula nung tumaas yung mga gasolina. So, wala pa akong idea kung magkano talaga ang kakaining gasolina nito, di ba? Pero kung ako mga kapanyero, kung ako ang talagang tatanungin, kung wala naman tayong farm, talagang SUV ang gusto ko. Kaya nga yung una nating sasakyan, actually, pangalawang sasakyan nga pala yung SUV na ginamit natin nung nagde-develop tayo ng farm. Kasi yung unang-unang sasakyan ko talaga nun, kotse lang, tapos manual pa. Kaya lalong napakatipid. Talagang napakamura nung yun, yung manual na transmission na yun. Halos hindi siya kumakain ng gasolina, lalo pa pagka mga nasa highway. Kaya ngayon, na-share ko lang sa inyo kung magkano ba talaga yung presyo nito, tapos yung gastusin natin dito. Hindi natin masasabi na ganun-ganun lang yung mga expenses namin dito. Talagang napakataas talaga ng gastusan rin dito. Para bang sa Pilipinas, masasabi natin na yun nga, bago ako umalis, ang ganda ng Canada, ganito, na yun yung mga naririnig ko. Tapos nung pagpunta ko rito, doon ko na-realize, doon ko nalaman yung talagang buong sistema kung ano ba talaga ang Canada nung pagpunta ko lang rito. Pero kung kayo na makikinig lang kayo sa mga sabi-sabi,
nako, mas mahirap, di ba? Mas maganda pa rin yung kayo mismo ang makakadiscover, kayong makakapagsabi at malalaman nyo kung ano ba talaga at kung paano ang takbuhan ng buhay dito, na maikukumpara nyo pa rin na napakaganda pa rin, napakasarap pa rin mamuhay sa Pilipinas. Nakita nyo naman yung kapaligiran natin, di ba? Oh, ayan, tubig at snow na ang bumabagsak. Ayan, kung makikita nyo yung windshield natin, ayan na, simula na yan ng tubig. Tapos pagka yan mga kapanyero, tubig na ang bumagsak, napakadulas na yan mamaya. Grabe ang dulas niyan, sigurado na yan. Kaya na-share ko lang sa inyo itong mga sistema natin dito, kung paano tayo nabubuhay rito. Kaya yan, babalik na tayo kasi sobrang lamig talaga. Giniginaw na ako. Kaya yan mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.